Kamusta mga viewer at subscribers? Pabalik na ako ng Maynila mula dito sa Surigao at first time ko itong mag-travel ng mag-isa mula Surigao patungong Butuan. Mag-aalas 3 ng hapon nang umalis ang aking salakyan ng bus mula sa Surigao City Bus Terminal. Alas 9 pa ng gabi ang aking flight pabalik ng Maynila. Minabuti ko nang umalis ng maaga at naglaan ako ng sapat na oras para sa aking pagbabiyahe mula Surigao patungong Butuan. Bandang 6:40 ng gabi nang ako ay makarating dito sa Robinson's Place, Butuan. Dito rin ako nag-antay ng multicab kung masasakyan patungo sa Butuan Bangkasi Airport. Sakto naman at ang aking aircraft na sasakyan ay ang Let's Fly Everyone livery na bagong pinturang RPC 4268 ng Cebu Pacific. Hindi ako nabigyan ng window seat sa aking flight pabalik Maynila, pero okay lang. Importante nakasakay ako. Makalipas ang 1.5 oras, kami ay nakarating na sa Maynila. Maayos naman ang naging flight at wala naging aberya sa Himpapawid. Makalipas ang mahigit 1 oras, ako ay duty na. At ilan nga lang ito sa aming mga binabang flight na may kargang mga styro na may lamang mga isda. Punong-puno ang compartment ito ng mga ganitong styro at ito ay binababa namin mula sa aircraft at nilalagay sa mga cart. Bulk loading ang tawag sa ganitong aeroplano kung saan ang compartment ay mano-manong ikinakarga at ibinababa ang mga laman nito. Baggage conveyor loader naman ang tawag sa equipment na ito na pinagsasakyan ng mga bagahe at cargo mula sa aircraft papunta sa cart. Samantala, i-share ko lang sa inyo ang aking mga picture na kuha mula sa Manila Domestic Terminal o itong NAIA Terminal 4. Sasailalim kasi ito sa isang major renovation at panagbalik ito o nagbukas ulit, ito ay may assign na sa mga AirAsia flights. Dahil sa naturang renovation kung saan kailangang isarado ang Terminal 4 pansamantala habang ito ay ginagawa, inilipat naman sa NAIA Terminal 2 ang operasyon ng ibang mga airline na kamakailan ay gumagamit ng NAIA Terminal 4. Ilan sa mga yan ay ang Sunlight Air, Air Swift, at ang Cebgo o yung Cebu Pacific na maliliit na aircraft. Dahil na rin sa may kalayuan ang Terminal 2 mula sa NAIA Terminal 3 kung saan kami nakabase, ay nag-assign sila ng mga empleyado na fix sa NAIA Terminal 2 at isa ko sa mga napili nilang i-assign doon. Sumasakay kami ng shuttle mula NAIA Terminal 3 papuntang Terminal 2 tuwing kami ipapasok at pauwi. Nadadaanan namin papuntang Terminal 2 ang runway 1331. Pagdating sa NAIA Terminal 2, ay diretso flight na agad kami. Para magkaroon kayo ng idea kung ano aking ginagawa, narito ang video noon na aking nakunan. Una, magpiprepare kami ng mga kagabitan para sa aming mga flight tulad ng mga cones, chocks, at tali. Pagdating ng aircraft at ito ay 9-2 na at nalagay na ang mga chocks, inalagay namin ang cone sa paligid nito. Nalagay din kami ng tali na magsisilbing gabay ng mga pasahero papunta sa kanilang dadaanan. Sa kaso ng ito, sila ay sasakay sa bus
at hindi sila maglalakad papunta sa arrival area. At habang nagdi-deplane ng mga pasahero, dinidiskarga naman namin ang bagahe mula sa likod at mula sa may bandang harapan ng ATR aircraft. Kung quick turnaround ito, pagkatapos may iba lahat ng mga bagahe at cargo, kung mayroon mang cargo, ay boarding time na. At habang nag-boarding, ikinakarga namin ang mga bagahe una sa harapan at sunod sa likuran. Mahigpit ang mga ATR aircraft sa weight and balance. Kaya kailangan namin sundin ang loading na ibibigay sa amin ng aming mga ramp supervisor. Kung ano ang bigat na dapat ikarga sa harapan ay dapat masunod. At kung ano ang bigat ng mga bagahe o cargo na dapat ilagay sa likod ay mahigpit namin susundin. Pagkatapos na ang boarding procedure ay pushback time ng aircraft. Pagkatapos ng bawat flight, kami ay bumabalik sa aming staging area upang magpahinga, uminom ng tubig, at kumain o magmerienda. Pero minsan, hindi na kami nakakabalik pa sa aming staging area lalo na kung sunod-sunod ang dating ng mga aircraft. Pagkatapos ng maghapon na flight, kami ay babalik na ulit sa aming base sa Terminal 3. Organisado dito sa NAIA Terminal 2. May designated area na paradahan ng mga GSC equipment ang bawat airline. Ang NAIA Terminal 2 ay itinayo noong taong 1998. Kasabay ito ng pagdiriwang ng ika-100 anibersaryo ng ating kalayaan. Napapagitnaan ng runway 1331 ang NAIA Terminal 2 at 3. Mayroon ding ATR na nagtataksi mula ramp 2 papuntang runway 1331. Ngunit sa aming trabaho, hindi lahat ng araw ay maganda ang panahon. May panahon din na maulan, lalo na tuwing may bagyo. Kapag may sama ng panahon o bagyo, maraming aircraft ang nakatambay sa rampa. Ito yung mga tinatawag na AOG o Aircraft on Ground. Sakali namang magkaroon ng super typhoon o bagyo na mayroong malakas na hangin at ito'y dadaan sa Metro Manila, ang mga aircraft ay inililipad sa iba't ibang paliparan at doon muna nag-i-stay hanggat mayroong bagyo sa Kamaynilaan. Sila ang aking mga kasama dito sa NAIA Terminal 2, pero hindi pa kami kumpleto niyan dahil yung iba ay nasa flight pa. Ito naman ang bahagi ng Terminal 2. At ang nakikita niyong gusali na yan ay ang lumang gusali
ng Philippine Village Hotel. Ayon sa mga artikulo na nabasa ko sa dyaryo at sa online, ang Philippine Village Hotel ay gigibain na at tatayuan ng panibagong airport terminal. Sa aking paglipat dito sa NAIA Terminal 2 ay nakita ko na malapitan ang mga malalaking aircraft na nagsisipag-landing at take-off sa runway 0624. Matapos ang maghapon na trabaho at pagbubuhat ng tone-toneladang bagahe at kargo, pagpatak ng alas 6:30 ng gabi, oras na para mag-out. Oras na rin ito para umuwi sa aming kanya-kanyang tahanan. Magmo-monolog pa sana ako sa bahaging ito, kaya lang wala akong microphone noon at maingay din sa area na yan. So hanggang dito na lang po muna. Mula sa NAIA Terminal 3, ito po ang inyong pod, si Andy Raff. Maraming salamat po.